have a beer at Sanur Port in the morning. Para tayong nasa private speedboat. Andito tayo ngayon kung saan natin i-avail yung snorkeling activity. One by one, one by one. Sabi na rin. Oh God. Sakit na nangyari kay ate. Ito na sinasabi nila na pop your eyes. Oh, grabe. Whoa! Whoa! Oh, ba? Mahirap ka. 2 clippers. Okay. Then, may namit tayong mga bagong friend. What's up mga pops and mga momsies? Good morning. Welcome back to Papa Pets TV and our Bali adventures. Continue. This is our third day of exploring some tourist spots in Bali using our motorcycle. So kung bago ka pa lang sa channel na to, nandito tayo ngayon sa Bali, Indonesia, and nag-rent nga tayo ng scooter to explore Bali the cheapest way, DIY style. So, and now for today's video, ang gagawin natin ay we will explore a day in Nusa Penida, which is a separate island from Bali. So mainland Bali, tapos tatawid tayo using ferry papunta sa Nusa Penida to explore yung magiging activity natin doon ay like manta ray, snorkeling, exploring Kelengking Beach, Broken Beach, Aegis Bilyabong, and so on. So anong pwede nating i-explore doon sa Nusa Penida within the day. And by the way, we are still here at our hostel, roommates hostel in Canggu. So kung nandito kay banda sa lugar na to, like Siminya, Kuta, Canggu, magkakalapit lang, and you want to explore Nusa Penida in a day using motorcycle, paano ang magiging process or procedure para smooth ang inyong adventure. So ayun, it's still 5:30, maaga tayo magsisimula. Although wala naman tayong hinahabol na oras. Ang hinahabol natin pala na oras ay yung 9:30 na schedule sa snorkeling. So expecting 1 hour ride from Canggu to Sanur Port. So doon natin iiwan tong motor natin sa Sanur Port and then sasakay tayo ng ferry. And then after that, we will figure out kung magre-rent tayo ng motorcycle sa Nusa Penida to explore the island. Later on na natin makikita yon. So ayun. So samahan nyo ako sa isang araw na adventure natin sa Nusa Penida. Salamat ulit sa mga lagi pa rin nakasubaybay sa ating mga series sa mga previous vlog natin. This is our third day of being fruitful. Ang dami natin nagagawang activity na DIY style dito sa Bali, Indonesia. So ito magiging pa rin ang ating setup. Chest mounted ng ating Ace Pro. And then naka-rash guard na kaagad tayo. At saka, ano ba itong tawag dito? Tights? Leggings? Para pagdating doon, kasi ang pinakauna nating magiging activity yung snorkeling, so hindi na tayo magbibisi. Ito na rin pang ride natin all the way to Sanur. So okay, tama na ang dada. And then, tara na and let's go. Good morning once again. Okay, let's go mga paps and mga mamsies. Ride safe. So ang ipipin nyo sa Google Map ay Sanur Harbor Ferry. Doon tayo magsisimula. So according dito kay Google Maps, at this very hour, 5:45, ay almost 40 minutes na
ride. Pero along the way, titignan natin kung makahanap tayo ng breakfast. And ang 6 o'clock nila rito ay napaka aga pa. Madilim pa. And kung bago ka pa lang sa channel na to at ngayon mo lang to nakita, renting a bike here in Bali ay madali lang. Hindi nga hinanap yung driver's license natin. And just to fill up lang sa accomplish yung ano nila, parang application, parang contract. And yun lang, dali lang. And we got this bike around 280 pesos per day. And yung gasoline nila rito ay napakamura. Around 3 liters ang kinarga natin ay 35 IDR lang, around 100 plus pesos, I think 110. Ang challenging part lang dito sa Bali ay driving at the left side of the road. So, baliktad. So, minsan nakakalito. Pero carry ang pagmumotor dito sa Bali, lalo na pag sanay naman kayo magmotor sa Manila. Kasi may nakita ko to, pati mga babae, ang stigma magmotor dito ng mga foreigner. Kayang-kaya nila mag-maneuver within the streets of Bali. So ayun, kaya naman ulit. So after almost 30 minutes of riding, andito na tayo ngayon sa San Port. And then figure out natin saan natin pwede iwan tong ating motor. Then sasakay tayo ng ferry. Pero before that, mag-Circle K muna tayo. Hanap muna tayo ng breakfast. So we're done na sa breakfast natin dito sa Circle K. Simpleng coffee lang and bread. And it's ready 7 o'clock and marami ng mga tourists na papunta ng port. So hanapin na natin yung parking lot para hindi tayo malanganin sa oras. So, nandito na tayo ngayon sa parking area sa mismong loob ng port. Pagpasok doon sa parang boom, meron lang pipindutin nyo lang yung para tumaas yung boom and then makakuha kayo ng parking ticket. I think this is per day or per hour rate. Tignan lang natin magkano ang magiging kung flat rate pa or per hour rate. Meron din sigurong overnight rate. So ito yung parking area. And then next natin gagawin ay figure out natin saan ang ticket purchasing. Okay. And dito nga pala sa parking area, meron na ring Circle K. So hindi nyo kailang doon bumili. Circle K, may mga small sari-sari store. Maraming pwedeng mga shops dito sa loob ng parking area. May Circle K pa doon. So ang dami. So hindi problema yung baon kung dito na kayo mamimili. Nandito tayo sa Sanjaya Fast Boat tayo. Sanjaya Fast Boat and the rate is around 600 IDR for a round trip. Yes. Two ways, right? Two-way. And you have to choose Banjaya, Banyan New Harbor. Banjaya New Harbor. Yeah. Okay. Later naman ulit ang info. Successful. Meron na tayong two-way ticket
So may return na siya around 600 nga. And then pag one way kasi 400 lang. And dito sa Sanjaya Pass Boat, highly recommended siya kung i-search nyo sa Google. And yung office nila ay medyo malayo dun sa parking. Ito yung entrance kanina ng parking. Dito tayo, doon tayo dumaan kanina para pa yung motor, yung sinasabi po kanina na may boom, may gate, boom ba o gate ang tawag dyan, diyan kayo papasok. So ayun, may tip lang ako. Halimbawa, pag dating nyo sa parking, kasi marami nagtatanong doon, kung meron na ba kayong booking. Then, kung pag sinabi nyo wala, lalapitan kayo ng mga agent, ng mga ahente doon. Tapos, i-recommend kayo doon sa kanilang siguro kakilala nila or meron silang commission doon na kung doon kayo magbubook. So, much better na hanapin nyo itong Sanjaya. Kasi dalawang pinagpipilian ko eh. Sanjaya at saka Angel. Ano yun? Basta i-insert ko rito kung ano yung yung either na recommended na pass boat na on time and reliable. So much of that. So, sabi ni Kuya, yun, pagkano pala bibigyan kayo nitong parang magiging boarding pass. So, wag wawalain to. And then pagpabalik, dun pa rin ang ang ating port of return. Pabalik dito sa Sanur. And then, ang pinili natin actually tatlo yata ang port sa Nusa Penida. So huwag kayong magkakamali kasi ang target natin ay snorkeling, ang first activity natin. So ang pinakamalapit na snorkeling spots ay sa Banjarnyu Port. So ayun, baka mapunta kayo sa east side or sa other side ng Nusa Penida or ng port, mapapalayo kayo. So ang hanapin nyo ay Banjarnyu Port. Okay. Sana nakatulong. Boarding time na. May mag-guide yan si Kuya. I-escort kayo going to the harbor or going to the ferry. So, hindi kayo mahirapan na mag-board kung doon kayo sa Sanjaya. So, ang daming mga tourist ngayon. Ito, yan lahat sila pupunta rito. Ito na yung main port. Ganda ng fasad. Pag ganito ang ticket nyo, hindi kayo pwedeng dumaan doon. So dito tayo pinadaan sa ibang daanan. Ito. Dito ang pinadaan. Ayan. Kasama nating ibang mga So direct tayo sa boat na. Hindi na... ganun din naman yata kasi ni-scan lang yung ticket kasi may mga QR code sila. Tayo kasi physical ticket ang meron tayo. So ayun. Kala ko may aberya. Okay lang. Ito ngayon dito ang support. Ayan. So ayun. Let's go! Balan! So ayun ang boat natin. Sanjaya. And then exactly 7:30 naman, on time naman ang departure. Good morning, Sanur. Good morning, Bali. So, first honor tayo sa boat natin, Sanjaya. Ito kalong niya lang. Else one? Yeah, this one. Take off. Ayaw take off? Yeah, take off. I will leave this one? No. Hello, welcome to Bali. Okay, thank you. Ayun, kinuha yung parang boarding pass natin. And can we stay upstairs? Buy drink. You must buy drink. You buy drinks? Yeah. How much a drink? 50,000. 50,000? Yeah. Okay, I'll buy a drink. Coca-Cola, Sprite. Coca-Cola. Sprite, beer. Let me see. Let's have buy thing upstairs. Okay. Bintang. Bintang in the morning. Yes. Open. Open. Okay. Buy drink upstairs. Meron silang gimmick dito. Yun nga. Kung gusto mo rito sa bandang taas, it's is limited yung upuan. I think nasa 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nasa lang, less than 20 dito sa taas. And then with the view, dapat bumili ka ng beer or buy drink. Like may option ng Coke, may soft drinks, and ito nga, may beer. So beer ang atin. So let's
have a beer at Sanur Port in the morning. Okay. 50,000. So, huwag na tayo mag-convert. Okay. Perks of 50. Andito tayo sa front seat. Dito yung captain. So, just for the adventure, ito. Dito tayo banda. And then mamaya pwede tayong punta doon sa labas pag tumatakbo na. Cheers! So, ayan na si Captain. And we're ready to go. Around 1 hour travel time from Sanur to Nusa Penida. So, mamaya-maya labas tayo para masulit naman natin yung binayad natin na 50 IDR. So, up we go! Ayun na yung port. And then, fast boat nga siya, ang bilis. Ayan, ayun. Para tayong nasa private speedboat. And dito tayo sa atin para tayong malasa mga party tips. Yan, galing. Perfect. The king of the world! Shout out Philippines! Valley! Welcome to Valley! So after almost 30 minutes of fast boat ride, we reach Nusa Penida. And ang bilis talaga, sulit to si Sanjaya. Sanjaya's the best. Sanjaya, ayan. So ngayon, figure out natin papunta dun sa Manta Fish Snorkeling. Kasi wala tayong nabook pa doon for the Manta Ray Snorkeling activity. So let's go. 360 muna tayo rin sa port. Port of Banjannur. Ayan. So yung weather, unpredictable, mainit doon kanina tapos nung medyo view from far, grabe ang ulan sa Bali. And then ngayon dito makulimlim. Sana wag tumuloy-tuloy yung ulan. Kasi regarding dun sa snorkeling activity, limited yung magiging snorkeling spot. Kasi nga baka yung bangka hindi makapunta doon sa mga point kasi maalon. Okay, mamaya naman yung ibang info about that. Okay, let's go. So just a few minutes walk mula doon sa port. Andito tayo ngayon kung saan natin i-avail yung snorkeling activity. Highly recommended sa Google search itong Manta Fish Snorkeling Activity. Kaya sa'yo yun ang hinanap natin. So, actually na search sa Google Map. So, hanapin nyo lang dito. Ito yung place. And then, ang booking process ay naandun. Pwedeng walk-in, pwede ring Klook. Kung sa Klook kayo nag-book, it's around 500 plus pesos. Pero pag walk-in, around 250 IDR. So mamaya na tayo mag-convert kung saan nakatipid ba tayo o hindi. Basta, kasi ang ginawa ko, hindi ako nag-book sa Klook. Kasi nga, dito sa Nusa Penida, the weather is unpredictable. So kung dumating tayo dito ng maulan, so ang option natin is to cancel the snorkeling activity. Pero sa ngayon na medyo ganitong cloudy, medyo okay pa. Kaya pa. So, anyway, marami din namang mga foreigners or mga nag-appeal ng ganitong activity kahit na ganito yung weather. So, ayun. And then, after paying ng 250, pupunta dito sa registration. Oh my God. Lakas ang alon. Galit na galit. Ayan.
So ayun, after paying nga doon ng 250 yung rate to rate, and then pupunta rito sa registration area, bibigyan kayo ng red ribbon, and then you have to fill up some forms and waiver. Like, ang tinanong sa atin ay kung may asthma ba tayo, baka may precautionary measure or ano, kung halimbawa meron kayong ganung kondisyon, baka hindi kayo pakabail na ganitong tour. Anyway, so ayun, tatawagin 9:30 ang start ng ating tour. It's already 8:45, so we still have time para mag-breakfast kung hindi pa kayo nakawag-breakfast. So ayun. Si Ramayana kagabi. Sinta, ayan. So let's go, hintayin natin tong ating 9:30 na time. So sa isa sa nakaganda rito sa booking ng Manta Fish snorkeling activity ay yung perks na waiting area. Ito, free ito dito maghintay. Unlike dun sa ibang mga booking area or nag-offer ng activity ay hindi ganito kaganda, nakaupo lang or walang ganitong facility na waiting area. So ayun, medyo magbabago yung sa ngayon, magbabago yung ating footage kasi ang gamit ko na ngayon ay nilagay ko na to yung camera natin ay nilagay ko na sa waterproof enclosure, underwater enclosure, and then yung meron din floating handle. So ayan. So yun, mag-start na, merong orientation. In the Manta Bay, Matarati, Santi Manta, nature, and you know, sometimes sometimes. So ayun, it's boarding time. Ito na yung ating may tika. Lakas. Ang lakas ng alon. Yun ang medyo challenging dito na part ng aking kinelos. Wait lang. Wait lang. Hawak tayo sa Igan. Sakit na nangyari kay ate. Wow! Grabe tubag sa kanya. Bakit nangyari yun? Buti hindi siya naipit sa sa ilalim. Oh my God. Start pa lang. Sana walang ganitong aberya. Tsaka sana dito lang yung maalon and then para ma-enjoy natin yung buong yung lahat na mapupuntahan. Kasi pag maalon daw, may mga area na i-skip. Yun, butin lang. Okay pa rin yung yan. Okay pa rin yung kanyang spirit. Yeah. Wow, vlogging. Yeah. From the Philippines, shout out from Nusa Penida. Yeah. How I say hello to You can say Mabuhay Philippines. Mabuhay Philippines. Yeah, alright. Thank you. Terima kasih. Ayan, meron tayong fans. Okay, let's go. So yun, finally. And then may namit akong dalawang Filipino from San Mateo Rizal. Is meron tayong kakumpen. So let's go. You have something for once? You have something? Glass that? No, we don't. Yun, sigaw. Maybe let's say you back. Okay, you can see the record. So ayun, dito na ipo-provide yung mga gears like fins, snorkeling, goggles, and then maalon nga siya. Siguro pag na-tsempuan nyo naman na by the time na yung sunny yung panahon, di ganito ang magiging adventure nyo. So, still worth it pa rin kahit na ganito na-try natin. Yan.
Ay, Natin gagamit ng flippers. Hindi ko alam kung madali na ba gamitin. So try natin. Ayan. And again, another challenging part. So may salamin, paano ka kasi lahat ng goggles, may salamin kang ganito. So, tignan natin kung ano makikita natin sa ilalim. Camera na natin ang magiging mata natin mamaya. And then first time ko na rin gumamit ng underwater cam. So, tignan natin kung makaayos yung magiging footage natin. Okay na, ito na sinasabi nila ng Puppy Ride. Oh, grabe. Whoa! Grabe, malakas na yung ano. Adventure! look, it's so Mega adventure! Yes! adventure. And then another diving spot, ayun. Very short. So we're here. Man, ito na yung spot. Pero grabe. Alright, guys, I give you small briefing. I hope you get that. So let's say that one is spot the manta pie. We call the manta pie. But let's say if you swim, you don't stay close with the cliff. Don't stay close with the rock. It's dangerous for you. Sometimes we could push you in the rock. It's like very dangerous. We just slip in the rock area. Our So, dahil medyo maalon, hindi pa ako confident. Life jacket muna tayo for safety purposes. And I'm sure wala tayong makita. So, wala tayong salamin. Up, here we go! So, let's jump! Oh, ba? Mahirap ka. To my flippers. Okay. Okay. Makitak ulit. Ang hirap pala pag may flippers. Try natin na ano. Nakakahilong dito sa boat. Grabe ang alon. Medyo challenging siya na part. Di ko pa na kukuha yung technique paano. So, first part, itong Manta Bay Point, not a good one. Nag-call up kagad yung ano, guide. Kasi, not good po swimming yung ano, kondisyon. Ah, sakit. Wala, hindi ko ma-enjoy sa ano, baba. Sa part. Okay. So yun, meron tayong bagong second spot. Ayan. what's the letter you don't stick Pero, clip and then going on. observe muna natin. Kasi, actually, ganun pa rin, maalon pa rin. So, ang makita daw dito ay corals. So, hayaan muna natin sila. Bigla naubos yung energy ko. Grabe. At kakahigap. Diba, nakastop ko man lang. And parang manageable. Tingnan natin, manageable tong ano. Ang garita. So, take 2. Ayan. Okay. Lot of fish daw. So, okay. Take 2. Take 2 ang adventure.
Yeah. Left turn, left turn. Left turn. Oh, yeah, that's here. Problema, pinapasok ating mask. Left turn. Parang gusto ko ito dito. Hello, come here, come here. Come here. That way, that way. You got Grabe expectation versus reality. Talaga kayang, yung alon, yung ma-enjoy. Hindi siya ma-enjoy na mag-snorkeling. Tapos mas nakakahilo pa rin sa bangka. Tatignan ko gagawin pa ngayon. Hindi naman kaya naman ng iba, pero wala. Oh, malapit na tayo sa sa wall. Delikado pag nahampas ka dyan. Ayun. Dapat pa wag lalapit. Sabi natin sa kabilang side. Ayan. Enjoy na lang tayo dito sightseeing sa bangka. My God, bakit hindi ko na-enjoy? Try natin ulit. Never give up. Okay naman yung second attempt natin. Pero, diba, hindi ganun expectation ko. very, very nice condition today. Yeah. So, last point mo daw to. This called Gamat No, 3. Point. Sa medyo subtle dito. And, yun, fish pa rin. Okay, take 3. Medyo mas subtle dito. Sana ma-enjoy natin. Ang galing daw ang isda na yun. Interactive sila. Perfect yung part din. Yung mga isda interactive. Naghihipaglaro. Finally, may nakuha tayo magandang footage nun. Oh my God. Wait lang, relax muna ulit. So, last spot na. And ito na yung medyo pinaka-subtle na waves. Ayun. So, try natin bumaba. Hindi na tayo magmamask. Try natin bumanak sa lamin na ganito para ma-enjoy natin. Okay. Fourth try. Wala tayong goggles. And then, enjoy lang natin na mag-relax lang siya. Sabi ko na mag-relax eh. Pasok naman agad sa ilong. Ayun. Ay naka. Try again. Nag-goggles ako. Mahirap pala pag nakasalamin kasi nga paalon. Ayan.
itong fourth diving spot. Actually, dito yung nasa plano talaga. Doon sa Crystal Bay ang pinaka last sana. Kaso lang, mas worse daw doon ang ano, mas grabe ang alon doon compared like doon sa Manta Point, kaya hindi na pumunta doon. So dito naman sa part na to, yun na nga, hindi masyadong marami, wala, konti lang yung isda or corals. So that's it for our adventure here. Mamaya natin i-reviewin kung worth it ba or anong magandang plan kung i-avail nyo to. And we're done sa ating snorkeling adventure. And balik muna tayo dun sa ano, free naman yung ano, yung Bisan shower and changing room. Mamaya natin tuloy itong ating dada. So may na-meet tayong mga bagong friend dito sa Bali. And your name nga po? Jovin. I'm Joby. And Miles from Philippines. So, bago tayong subscriber sa Papa Pets TV. Nice meeting you guys. So, enjoy the rest of Costa Pinida. Nice to meet you. See you again. See you again. See you on Facebook. I am. Bye-bye. Subscribe. Yeah. Thank you. Thank you. So, we're back to where we started. So, sasagutin natin yung tanong na, is it worth it? Sige, direct na tayo. Wala nang paligoy-ligoy. Sa halagang 250 IDR, it is worth to try. So, ayun. So, if I had to do it again, kung ano, babalik dito and then i-avail ulit yung promo na to, siguro pinakauna yung i-consider yung weather. Dapat summertime na yung parang hindi talaga ganito ka kulimlim or hindi yung ganito na medyo papasok na yung rainy season. And then next is magdadala ako ng sarili kong equipment like yung snorkel. Tapos pag-aaral ko paano gumamit yung fins. Parang nahirapan akong gumamit, first time kong gumamit ng fins sa ganun na ano, na snorkeling activity. So sanay naman tayo mag-snorkeling sa Philippines. Pero yun nga lang, pagdating dito, biglang naging parang hindi na relaxing yung activity. Kasi nga, yung wave, ang hirap i-manage. Parang pagod na pagod kang labanan yung alon para ma-enjoy mo yung dagat. So ayun. By the way, pagbalik dito, nandito na tayo ngayon ulit sa place kung saan tayo nag-book and see yung shower area. And then magpo-provide din sila ng towel. Ayun. So sa halagang 250 IDR, very sulit siya. Very sulit na siya. So sa ngayon, tutuloy natin yung adventure natin to explore the rest of Nusa Penida using motorcycle. So pipigure out natin kung paano pa tayo pag-iikot sa buong island. Not buo. Isang part lang yata tayo, I think na sa east side lang yata yung ating i-explore. Yung 4 na beach like Kilingking, Broken Beach, and Angels Bilabong, and mayroon pa yata isa. So tignan natin kung kaya pa nating ikutin yon using motorcycle, and it's already 12:30. Ay nag-start nga tayo kanina around 9:30 yung ating yung ating schedule. And then natapos ng around Thank you. magto-12 na. So more than almost 3 hours din siya na activity. Okay? So much for that. So tuloy natin yung adventure natin.